Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kaya, tuwing magsasalita kayo ng paninira sa Duterte, nagre-resist yung tao. Bakit? Ano ba ngayon ng sitwasyon? Yung sitwasyon po nun, kaya po relatively, hindi ko naman sinabing tagumpay na tagumpay. Ang sitwasyon po nun, nagkaroon po talaga ng katahimikan sa komunidad. Ngayon po ba? Nagkaroon po ba ng katahimikan sa komunidad ngayon? Ano po yung sinasabi ng pangkaraniwang tao? Balik na ang droga sa mga komunidad? Yun po ba ang tagumpay sa inyo? In the first place, tignan nyo nga po. Yan nga po ang palatandaan, nakakahuli ng ganyang kalaki. Sa checkpoint lang. Ibig sabihin, kung totoo yan, na hindi yan planted, eto kung totoo ganyan na po kagarapal ngayon yung bentahan. Wala nang hindi na kinakailangan ng kasi lantad na. Pwede mo lang ilantad, ibiyahe mo lang. Makakarating ka na sa paroroonan mo. Tignan niyo yung pronouncement. Ano yung laging sinasabi? Ito ay hindi dito galing sa atin. Tinutukoy pa natin na kung saan nagmula. Bakit po nila sinasabi yun? Kasi yan yung na-stop ni Pangulong Duterte. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ay panahon po ni Pinoy, dito po niluluto yung mga shabu. Dito po mismo sa Pilipinas. Nawala po yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pahirapan po. Walang 6 years, walang naging bagong adik. Kung meron, konti-unti lang. Kaya napakaswerte talaga nito. Itutuloy mo na lang sana. Okay. Punta po tayo. Ayan po halimbawa ng konting achievement, babanatan nyo na kagad si Duterte. Kaya yung mga tao, kahit ayaw man nila, hindi man sila maka-Duterte, hindi man sila maka-Marcos, makukumpara nila. Diba? Kasi po yung sinasabi na unaligned, yung hindi pa nila iniisip kung sino suportahan nila. Ang dali pong ikumpara ng mga Duterte at Marcos ng nakahuli lang kayo, 'di ba? Gusto niyo nang tablahin si Duterte. Tingnan po ninyo ngayon si nakakatuwa po, may video po ngayon si Bautista. Ano po pinagmamalaki ni Bautista ngayon? Transportation Secretary, DOTR Secretary. Alam niyo pinagmamalaki ni Bautista? Meron na tayong plastic card na lisensya. Tuwan-tuwa, lahat ng TV station. Balita po yan, lahat. Napaka-importante pong balita. Tignan nyo, hindi nila binalita yung maisog. Wala silang pinadalang reporter. Pero ang dami pong reporter, kompleto po, ABS-CBN, GMA7, para i-cover po yung pagpapakita ni Bautista na meron na tayong plastic sa lisensya. Yun po ang achievement ng gobyernong ito sa DOTR. Alam niyo po ba mga situgade kung ano po yung mga pinakikita sa atin ng media noon, ng mga kahit inauguration ng airport, inauguration ng seaport. Ilang seaport po yung inaugurate. Ketugade lang to transportation Tapos makikita mo, top 10 most improved airport na iya. Mula po sa pinaka-worst kay Pinoy. Worst airport in the world na iya. Pagdating po ni Duterte, top 10 most improved airport na iya. Pagdating po ngayon, kasama na naman tayo sa worst airport. Hindi po ba? Paano? Ang achievement po, alam nyo kung ano achievement? May plastic na yung lisensya. Hindi naman po achievement yan. Takantaka tayo, no? Sa kawalan po ng achievement, pati po yung lisensya na may plastic. Kinover po na lahat. TV Patrol, 24 oras.
Puta, laway na laway pa mga reporter. Ito, may balita na sila. Yun po ang achievement yun. Kaya, paano hindi magna-number 1 yung mga Duterte? O, eto pa po. Papaalala ko lang sa inyo. Alam nyo, akala nyo ba ngayon lang yan? Style po nila yan. Meron po rito. Baka nakakalimutan natin. Kamakailan lang. Ito po ay balita. Ayan, no? Debt payment soar 1.48 trillion. Noong December 2023. Di ba tuwan-tuwa rito yung mga tanga-tangang mga tambilawan? Sinasabi nila, binayaran ni si Marcos lang ang tanging nakapagbayad, si PBBM lang ang tanging nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Ayan, bayad na ang utang natin. Pinagmamalaki nila yan. Puta, sabi ko, tanga ba kayo? Sa tingin nyo, pauutangin tayo kung hindi nagbabayad sila Duterte. Pautangin tayo kung hindi nagbayad si Pinoy. Lahat po ng presidente nagbabayad ng utang. Diba? Pinapaalala ko lang sa inyo. Nagbayad daw ng utang. Hindi daw katulad ng Duterte. Utang ng utang. Binaon tayo sa utang ni Duterte. Hindi marunong magbayad. Si BBM, unang taon pa lang, nagbabayad na ng utang. Binayaran na utang. Ganun po. Utang, titindi ng mga tambilawan vloggers eh. Normal lang po magbayad ng utang. Schedule po yan eh. Parang amortization mo sa bahay yan eh. Bago ka umutang sa Pag-ibig, may pipirmahan ka na dito magsisimula yung hulog mo. Yun po yun. Pero ngayon ang tanong, bakit hindi na nila mapagmalaking pagbabayad ng utang? Ang average po ng pag-utang ni Marcos, mas malaki po ngayon per month kaysa kay Pangulong Duterte. Alam niyo po ba kung bakit tayo lumobo ng utang nung panahon ni Tatay Digo? May pandemya. Tanong, may pandemya ba ngayon? Eh bakit mas maraming inuutang ngayon? Sira na naman sila, no? Nakarinig lang sila na nagbayad si Bongbong Marcos. Alam niyo po yun, wala talagang achievement eh. Yung normal pong ginagawa ng presidente, achievement na sa kanila. Yan ba naman plastic na lisensya? Achievement ba yan? Pero tuwan-tuwa po si Bautista. Eh si Tugadi po, ilan pong seaport, ilan pong airport, ilan pong ang in-inaugurate ni Tugadi. Iba pa po yung kay Villar, mga highway, ilang tulay. Ang layo po. Ngayon, wala. As in zero. May nakita na ba kayo in-inaugurate na bagong highway, bagong tulay? Meron, Esplanade. Yung dun sa, yung pasyalan, yung Esplanade. Diyan sa may Ilog Pasig. Ang liliit po ng achievement. Pero kada may achievement, ganito po. Katulad ng Esplanade. Oh, kinahaya nyo ba yan? Panahon ni Duterte? Sabi ko po, ilang tulay ba pinagawa ni Duterte? Ilang highway ang pinagawa? Ilang skyway, ilang kilometro na skyway. Kaya sila napupulaan. Yun yung problema. Ang liit na nga ng achievement nyo. Kinakantsawan nyo pa yung presidente na may malaking achievement. Actually, yung ginagawa ninyong paninira sa Duterte tuwing may maliit kayong achievement, yan po hindi nyo po nasisiraan. Pinopromote nyo po yung mga Duterte. Pinopromote nyo po yung mga Duterte dahil sa inyong mga pagmamalaki. Tignan nyo pa po mga pinagmalaki na mga yan. Ito po, para lang magka-idea kayo kasi wala po talaga may pagmamalaki. PBBM signs new laws on state universities upgrading new medical school. Magtatayo na raw ng medical school. Oh, di ba? May pinirmahan si Duterte, si Marcos, magtatayo ng mga medical school sa mga state university. Hindi kinakaya ni Duterte yan. Alam niyo yun? Wala pa pong naitatayong poste. Batas pa lang. Pinirmahan pa lang. Alam niyo, pinirmahan pa lang, kakantsawan na kagad si Duterte. Hindi naisip ni Duterte to. Talaga hindi maiisip ni Duterte. Dahil ang dami pong ginagawa. Alam niyo yun, yung napakarami mong ginawa. Tapos sasabihin sa iyo na hindi to naisip ni Duterte magtayo ng mga medical school. Saan yung pinatayo ni Duterte ng medical school? Ang tanong ko, bago kayo magmalaki, bago nyo ipagmalaki na meron
Sana man lang may postin man lang. Ni poste wala eh. Wala pong poste. O, ito pa isa. Meron pa eh. Establishment of 179 specialty centers. Specialty centers, alam niyo po yung mga specialty centers, yung pinangako ni PBBM na bawat region magkakaroon ng mga heart center, kidney center, para hindi lang daw sa Maynila. Naisip pa ni Duterte, ha? Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.